Isang aroganteng bilyonaryo ang minsang tumawa sa isang mapagkumbabang janitor at nagsabing, "Kung marunong kang tumugtog ng piano na iyan, pakakasalan kita." Hindi niya inakalang ang gabing iyon ang tuluyang babaliktad sa kanyang mundo. Ang mga sumunod na pangyayari ay labis na nakakagulat at walang sino man sa marangyang ballroom ang makapaghuhula nito, at ang katapusan ay tunay na mag-iiwan sa iyo ng pagkabighani. Isa iyong perpektong gabi. Kumikinang ang Grand Hotel sa gintong mga ilaw, sumasalamin sa makintab na marmol na sahig ng pangunahing lobby. Isa na namang Huwebes ng gabi ang nangangahulugang isa na namang engrandeng charity gala. Isa sa mga marangyang pagtitipon kung saan nagsasama-sama ang pinakamayayaman sa lungsod upang magpakitang gilas at makihalubilo. Suot ang mga mamahaling tuksedo at magagarang bestida. Ang mga mayayamang bisita ay naglalakad-lakad sa bulwagan, umiinom ng champagne at nagbubulungan ng tsismis at usapang walang saysay. Samantala, si Roberto Vergara, tahimik na itinutulak ang kanyang cleaning cart, ay nanatili malapit sa gilid ng pasilyo sa tabi ng ballroom. Sa edad na 30, kabisado na niya ang takbo ng mga event na ito. Sa loob ng 5 taong pagtatrabaho sa hotel na iyon, natutunan na ni Roberto ang isang mahalagang aral. Ang mga kagaya niya ay hindi umiiral sa mata ng mayayaman at ayos lang iyon sa kanya. Mas kaunting pansin ay nangangahulugang mas kaunting problema. Umugong ang kaunting ingay mula sa kanyang cart habang papasok siya sa ballroom. May mga iniwang baso ang ilang bisita sa mga mesa sa gilid. At kailangang linisin ang mga iyon bago magsimula ang pangunahing tagapagsalita. Inayos ni Roberto ang kanyang maayos at madilim na asul na uniforme. Siniguradong maayos ang lahat at maingat na pumasok sa silid. Kahanga-hanga ang ballroom. Malalaking kristal na chandelier ang nakasabit sa mataas na kisame. Pinapalaganap ang liwanag sa mga mesang may puting linen. Eleganteng puti at gintong mga bulaklak ang nasa gitna ng bawat mesa, at sa dulo ng silid ay may maliit na entabladong may nakatayo na magandang itim na grand piano. Hinihintay ang tagaganap ng gabi. Tahimik na nagtrabaho si Roberto, kinokolekta ang mga baso at nililinis ang mga ashtray. Nagtatawanan at nag-uusap ang mga bisita, hindi man lang namamalayan ang kanyang presensya. Ganon talaga ang gusto niya, tahimik nakatuon sa trabaho at halos hindi nakikita. Pero dumating siya. Si Camila Reyes ay pumasok na parang reyna. At sa maraming paraan, ganun nga siya. Kapwa 30 taong gulang, minana niya ang isang napakalawak na imperyo ng mga hotel, kumpanya sa konstruksyon at pambansang investments. Ang kanyang pulang damit ay mahigpit na nakayakap sa kanyang figura, na nagbibigay ng magandang kontrast sa kanyang makinis, na maitim na buhok na nakaayos sa isang perpektong bun. Kumikislap ang mga diamante sa kanyang leeg at pulso, bawat isa'y mas mahal pa sa buong bahay ng karaniwang tao. Hindi lang siya basta bisita, si Camila ang pangunahing sponsor ng event, ngunit ang kanyang dahilan sa pagdalo ay hindi kabutihang loob, kundi reputasyon. Ang mag-donate ng ilang libong dolyar ay maliit na presyo para sa magandang impresyon sa harap ng kamera. Napansin agad siya ni Roberto, ngunit ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit mas maingat na ngayon dahil naroon na ang pinakamakapangyarihang babae sa silid. Naglakad si Camila mula grupo sa grupo. Ang kanyang ngiti ay tila sanay na sanay, nakikipagkamay, nagpapakuha ng litrato. Ang kanyang tawa ay malakas, peke at sadyang pansin. "Napakagandang gabi mga mahal," sigaw niya sa isang grupo ng mga negosyante. "Sana ay mag-donate tayong lahat ngayong gabi. Kailangan nating tulungan ang mga mahihirap, hindi ba?" Napabuntong hininga si Roberto. Kabisado niya ang mga taong tulad niya. Mabait magsalita tungkol sa mahihirap, ngunit itinuturing ang mga manggagawa na parang wala. At dumating ang sandaling kinatatakutan niya. Yumuko siya upang kunin ang isang basong gumulong sa ilalim ng mesa.
Sa parehong sandali, umatras si Camila, abala sa usapan at hindi namamalayan ng paligid. Nagkabungguan sila, bagamat mahina lang ang tama. Sapat na yon upang matalsikan ng champagne ang kanyang bestida. Ano ba yan? Sigaw ni Camila, galit na galit ang mukha. Tumahimik ang buong ballroom at napalingon sa kanila. Tanga! Tignan mo ang ginawa mo! Agad na tumayo si Roberto, mabilis ang tibok ng puso. Patawad po, ma'am. Aksidente lang po. Ako'y, aksidente! Sabat niya, mas lalong tumalim ang boses. Mas mahal pa ang bestidang ito sa buhay mo. Alam mo ba kung gaano ito kamahal, gago ka? Dumami ang mga nakapaligid, may ilan pang kumuha ng larawan gamit ang kanilang cellphone. Namula si Roberto sa hiya. Ako na po ang magpapalaba, bulong niya, kahit alam niyang hindi niya kayang bayaran kahit isang butones ng damit na iyon. Tumawa si Camila, malamig, walang puso. Ikaw, magbabayad? Gamit ang sweldo mong pang-janitor? Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salitang may panlilibak. Napatawa ang mga tao. Para bang lumilit si Roberto sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin. Dramatikong humarap si Camila sa karamihan. Nakita niyo yon? Sigaw niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat umaangat ang mga kagaya niya. Ipinanganak silang maglingkod, hindi makihalubilo. Tangkang magsalita si Roberto, pero mahina ang kanyang tinig. Pakiusap, ma'am. Pakiusap ano? Pang-uuyam niya. Gusto mong magpanggap na wala ito? Na pareho tayo. Biglang kumislap ang kanyang mata. Isang ideya ang nabuo. Tumingin siya sa grand piano, pagkatapos ay kay Roberto. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Alam mo, malakas niyang sabi, siguradong narinig ng lahat. Kung mapapatunayan mong mas mahusay kang tumugtog ng piano kaysa sa isang profesional, pakakasalan kita. Napuno ng tawanan ang buong ballroom. Palakpak ng palakpak si Camila, tila tuwang-tuwa sa tunog ng sarili niyang tinig. Narinig niyo ba yon? Sigaw niya punong-puno ng panunuya. Ang janitor ay magbibigay sa atin ng live concert. Tumingin si Roberto sa grand piano, tapos kay Camila at saka sa mga mukhang puno ng aliw sa paligid. May kakaibang damdaming sumibol sa kanyang dibdib. Isang halo ng kahihiyan, galit, at isang bagay na matagal nang natulog sa kanyang puso. Marahil ay pagnanais. Siyempre hindi mo ito magagawa, sabat ni Camila agad, tila mas nag-e-enjoy habang tumatagal. Ang mga tulad mo ay ginawa para maglinis. Musika, sining, kultura, para yan sa mga tulad namin, mga edukado, mga Pino. Tumango ang ilan sa mga bisita bilang pagsang-ayon, ang iba na may nagsimulang mawalan ng interes, iniisip na tapos na ang eksena. Pero hindi inalis ni Roberto ang tingin sa piano. Napansin ni Camila ang kanyang pag-aalinlangan at nainis. Bakit? Nawala na ba ang boses mo? O baka naman napagtanto mo na kung saan ka talaga nararapat sa mundong to? Huminga ng malalim si Roberto. Sa loob ng maraming taon, tahimik lang siya. Ginagawa ang trabaho ng perpekto, pero ngayon may kung anong malalim sa loob niya ang gustong kumawala, isang bahaging matagal na niyang tinatago. Tinatanggap ko, sabi niya, kalmado pero matatag ang tinig. Sandaling tumigil ang oras, napakapit si Camila sa pagkabigla. Ano ang sabi mo? Tiningnan ni Roberto ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Sabi ko, tinatanggap ko, tutugtog ako ng piano, muling nagtawanan ng mga tao. Ang tawa ni Camila ay tila basag na salamin na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napakagaling, akala niya talaga na kaya niya. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nakatuon kay Roberto. Ramdam niya ang mabigat na paghusga ng mga bisita. Marami ang naglabas ng cellphone, handang kunan ng video ang sa tingin nila'y magiging kahiyahiyang tagpo. Pinahid ni Camila ang luha sa kakatawa. Nakikita niyo ba to? Sabi niya sa mga tao sa paligid. Naniniwala siyang marunong talaga siya tumugtog. Bumaling siya sa isang babae. Mariana, siguraduhin mong naka-video to. Siguradong magva-viral.
Basang-basa na ng pawis ang palad ni Roberto. Pinunasan niya ito sa kanyang uniforme. Gaano na katagal mula noong huli siyang tumugtog? 5 taon? 6? Parang isang buong buhay na ang lumipas. Sandali lang, sigaw bigla ni Camila, taas kamay, parang may naisip na matalinong ideya. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag ang makapal na pitakang punong-puno ng pera. Dagdagan natin ang pustahan, 500 reais kung makakatugtog ka ng isang buong kanta ng walang pagkakamali. Nagkaroon ng bulungan at halakhakan sa crowd. May mga ngumiting mapanlait, aliw na aliw. Alam ni Roberto ang totoo, hindi iyon hamon kundi panlilibak. Hindi iyon gantimpala, parang inihahagis lang na barya sa isang kalyeng musikero. 1,000, sigaw ng isang matabang lalaki na may hawak na tabako. 1,000 kung aabot siya ng 30 segundo bago siya tumakbo paalis. Mas lumakas pa ang tawanan. Hindi na kahihiyan ang nararamdaman ni Roberto kundi galit. Isang galit na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib, ngayon ay biglang nagising. Hindi, malakas niyang sabi, hindi ko kailangan ng pera niyo. Tumaas ang kilay ni Camila na bigla, talaga? Anong gusto mo? Sabi ko na ngang pakakasalan kita kung mas magaling ka sa profesional o gusto mo ng mas abot kaya? Gusto ko lang tuparin mo ang pangako mo, sagot ni Roberto, pati siya nagulat sa panatag ng kanyang tinig. Muling sumabog ang tawanan. Si Camila ay halos gumulong sa kakatawa. Naniniwala ka talagang pakakasalan kita, hingal niya sa tawa. Seryoso ka? Yun ang sinabi mo, mahinahong sagot ni Roberto, at narinig iyon ng lahat dito. Umirap si Camila at umiling. Giliw, biro lang yon. Walang matinong tao ang magpapakasal sa katulad mo. Nagkibit balikat siya. Pero sige, gawin nating masaya ito. Tumugtog ka, mag-video kami para sa social media, tapos balik ka sa pag-mop ng sahig. Ayos ba? Hindi sumagot si Roberto. Tahimik siyang naglakad papunta sa piano. Bawat hakbang ay mabigat, parang lumalangoy sa tubig. Nagbigay daan ang mga tao. Bumuo ng isang pasilyo habang dumaraan siya. May mga bulong at pabulong na tawa sa likod ng kamay. Tutugtog talaga siya, sigaw ni Camila, lalo pang tumatawa. Hanapin niyo ang tunay na pianistang inarkila natin. Hindi niya ito dapat palampasin. Sa wakas, narating ni Roberto ang piano. Napakaganda nito, isang tunay na Steinway at Sons Model D. Kumikinang ang mga key sa ilalim ng gintong ilaw. Ang makintab na itim na kahoy ay kumikislap. Inilapat niya ang kanyang kamay sa takip ng piano, tila muling kumukonekta sa isang bagay na banal. Ano pa hinihintay mo? Tukso ni Camila. Himala? Dahan-dahang lumingon si Roberto at tinitigan siya ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naging seryoso ang mukha ni Roberto. Ano po ang gusto ninyong ipatugtog, ma'am? Tanong niya. Natigilan si Camila na hindi niya inaasahan iyon. Sa kanyang isipan, dapat ay pipindot lang ng ilang random na nota ang janitor, magmumukhang katawa-tawa at lalayong puno ng kahihiyan. Ano raw? Tanong niya. Hindi sigurado kung tama ang narinig. Tinanong ko po kung anong kanta ang gusto ninyong marinig, ulit ni Roberto, kalmado at mahinahon. Napatingin si Camila sa kanyang grupo. Hindi ito ayon sa plano, hindi nanginginig, hindi nauutal ang lalaki sa kanyang harapan. Sa katunayan, tila ba may kumpiyansa pa. Kahit ano, sagot niya, pilit kinukuha ang kontrol. Happy birthday na lang, sapat na yon. Nagtawanan muli ang mga tao. Ngunit hindi ngumiti si Roberto. Tumangulang siya, lumapit sa piano at hinila ang upuan nito. Malambot at malinis ang kutsyon sa ilalim ng kanyang kamay. Umupo siya, inayos ang taas ng bangko at marahang inilapat ang kanyang 2 kamay sa mga key. Sa isang iglap, tumigil ang lahat sa ballroom, pati ang tawanan ay nawala. Lahat ay naghihintay. Inaasahang masaksihan ng isang kapalpakan, ngunit pumikit si Roberto. Sa sandaling iyon, naglaho ang hotel, ang mamahaling damit at mga matang mapanghusga
Nasa ibang lugar siya. Isang tahimik na silid-aralan ng musika, ilang taon na ang nakalipas, may malambing na tinig sa kanyang tabi. Huwag kang mag-isip, Roberto, damhin mo lang. Hayaan mong ang musika ang magsalita para sa'yo. Dumulas ang kanyang mga daliri sa mga key na parang walang lumipas na panahon. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tiningnan si Camila at mahina niyang sinabi, "Para sa'yo ito." At nagsimula siyang tumugtog. Ang mga unang nota ay lumutang sa ere na parang malamig na simoy ng hangin. Sinimulan niya sa isang kilalang tugtugin, hindi komplikado. Ngunit sa unang tunog pa lamang, ramdam agad ng lahat na iba ito. Malinis ang tunog, maganda, puno ng damdamin. Bawat nota ay may layunin na may biyayang hindi akma sa kanyang simpleng uniforme. Tumahimik ang lahat, wala nang tawanan, wala nang panlalait, pati mga waiter ay tumigil sa kanilang ginagawa para makinig. May kakaibang ginapang sa dibdib ni Camila, isang hindi inaasahang kilabot. May mali, hindi ganito dapat ang nangyayari. Hindi lang tumutugtog ang janitor, pinamumunuan niya ang piano. Gumagalaw ang kanyang mga daliri ng may katahimikan at kariktan. Bawat pindot ng key ay sinasadya, bawat parirala ay punong-puno ng kaluluwa. Ang simpleng kanta ay nabago sa harapan nila. Naglagay siya ng mga palamuti, harmonia at mga patong. Ginawa niya itong higit pa sa inaakala ng lahat. Hindi na ito basta tugtugin, ito na ang kanyang kwento. Nagkatinginan ang ilang bisita, hindi ito ang palabas na inaasahan nilang panoorin, hindi ito katatawanan. Ito ay kagandahan. Napasuntok ng mahigpit si Camila. Paanong ang lalaking ito'y kayang magparamdam sa kanya ng emosyon? Paanong may karapatang damhin ang isang tulad niya? Ang mga tulad niya ay dapat magwalis, maglinis, manatili sa anino, hindi magningning. Ngunit hindi tumigil si Roberto. Nalulunod siya sa musika. Pikit muli ang kanyang mga mata, ibinuhos ang taon ng emosyon sa bawat nota. Hindi na niya iniisip ang audience. Tumutugtog siya para sa sarili niya, para sa lalaking matagal na niyang nakalimutang siya pala talaga. Pagkatapos ng huling nota ng unang piyesa, nanatiling tahimik ang silid, wala nang panunuya. Walang ingay, kundi paghanga. Hindi siya tumigil, hindi inalis ang kamay sa mga key at agad lumipat sa ikalawang piyesa. Ngunit mas mahirap, isang klasikong sonata na nangangailangan ng perpektong teknik, bilis at emosyonal na kontrol. Tumakbo ang kanyang mga daliri sa mga key ng may galing. Bawat agos ng nota, bawat accord, bawat pagbabago ng dynamics ay may sinasabi. Hindi lang ito kahanga-hanga, ito ay makapangyarihan. Ito ang uri ng pagtatanghal na nararapat sa mga entablado ng mundo. May naramdaman si Camila na unti-unting bumabagsak sa loob niya. Ang pundasyon ng kanyang kumpiyansa ay gumuho. Ilang minuto lang ang nakalipas, pinagtawanan niya ang lalaking ito. Ngayon siya ang gumagawa ng musika na katumbas ng mga artistang ginastusan niya ng libu-libong piso para mapanood. Grabe! Bulong ng isang babae malapit sa kanya. Kilala ni Roberto ang boses, asawa ng isang kilalang CEO, para siyang tunay na virtuoso. Ang salitang virtuoso ay kumalat sa mga tao, sa gitna ng tahimik na paghanga. Ang mga cellphone na dating itinutok para i-record ang kahihiyan, ngayon ay nagtatala ng isang di malilimutang karanasan. Nagbago ang anggulo, pero higit sa lahat nagbago ang layunin. Isa-isa lumalapit ang mga bisita sa piano. Hindi sila makatingin sa iba, may naramdaman si Roberto sa kanyang kalooban. Hindi na lang siya basta tumutugtog. Buhay na muli ang kanyang kaluluwa. Ginising ng musika ang isang bahagi niyang matagal ng tulog. Naalala ng kanyang mga kamay ang disiplina, ang pagmamahal, ang mga aral, lahat bumalik, parang muling pagkikita ng matagal ng kaibigan. Bawat nota ay nagsisigaw, "Hindi ako ang inaakala nyo, hindi ako invisible." Bumuhos ang musika mula kay Roberto na parang ilog na matagal nang napigilan. Ngayon ay tuluyan ng nakalaya at dumadaloy patungong dagat. Lumipat siya sa mas malalim at dramatikong tono,
Pinuno ang ballroom ng matinding damdamin. Bawat galaw ng kanyang mga daliri ay nagbibigay buhay sa piano, na parabang ang instrumento'y naging bahagi na ng kanyang katawan. Matagal na mula nang huli niyang maramdaman ito, ang perpektong pagkakaisa ng kanyang sarili at ng piano. Ang banal na sandaling iyon kung kailan naglalaho ang teknika at damdamin na lamang ang natitira. Kung kailan tahimik ang isipan at ang puso na lamang ang nagsasalita. Kung saan hindi na basta pagtugtog ang ginagawa, kundi pagiging isa na sa musika. Nakatayo si Camila, naninigas, pilit pinananatili ang postura, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. At hindi siya nag-iisa. Sa paligid niya ang mga bisita ay natahimik, hindi dahil sa pagkagulat o aliw, kundi dahil sa pagkabighani. Sino siya? Bulong ng isang tao. Paanong marunong tumugtog ng ganito ang isang janitor? Usisa ng isa pa mula sa kadiliman. Tinapos ni Roberto ang ikalawang piyesa sa isang serye ng matitinding akord na tila kulog na gumulong sa ballroom. Ang huling nota ay dahan-dahang naglaho sa katahimikan. Walang gumalaw, walang nagsalita hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi inaasahan, palakpakan. Nagsimula ito sa isang taong pumalakpak. Tapos isa pa at hindi nagtagal dosenang mga tao na ang nakatayo at pumapalakpak. Hindi ito yung plastik na palakpak ng edukadong lipunan. Ito ay totoo, raw at taos-puso. Ang uri ng palakpak na pangarap ng mga tunay na alagad ng sining. Ang uri na may kahulugan. Sa wakas, itinaas ni Roberto ang kanyang paningin. Nakita niya si Camila at sa unang pagkakataon siya ang umurong. Ang lalaking nakaupo sa piano ay hindi na ang lalaking pinagtawanan niya. Ito ay isang taong muling binawi ang sarili. Kahanga-hanga, ani ng isang kalmadong tinig mula sa karamihan. Lumapit ang isang matangkad, elegante at pamilyar na lalaki. Agad niyang nakilala ito, isang world-famous music critic, kilala sa kanyang matitinding review, mga pagsusuring kayang magtayo o gumiba ng karera. Matagal na mula noong huli akong makarinig ng ganitong klasing pagganap, wika ng kritiko, puno ng paghanga ang tinig. Sumikip ang tiyan ni Camila. Hindi lang ito basta nagiging magulo, nagiging isang bagay na wala na siyang kontrol. Ang isang malupit na biro ay nauwi sa isang palabas ng kadalisayang henyo. Saan ka nag-aral? Tanong ng kritiko. Sandaling tumigil si Roberto. Alam niyang ang pagsasabi ng totoo ay magbubukas ng maraming tanong, mga tanong na baka hindi pa siya handang sagutin. Bakit nga ba ang isang may ganitong talento ay nagtatrabaho bilang janitor? Sa National Conservatory, mahina niyang tugon, napabulalas ang audience. Ang National Conservatory ay banal na pangalan sa larangan ng musika. Tanging ang pinakamahusay lamang ang nakalalampas sa kanilang mga pintuan. Bakit nandito ka? Tanong ng isang babaeng elegante, kunot noo. Tumagilid ang tingin ni Roberto. Hindi laging sinusunod ng buhay ang inaasahan mong landas, mahina niyang sabi. Nabigatan ng hangin sa kanyang sagot, nararamdaman ng mga tao, may pinagdaanan ang taong ito, may kwentong hindi pa nila alam. At ngayon, gusto na nila itong malaman, sensing na lalo siyang nawawala sa kontrol, tinaasan ni Camila ang boses. Sige na, pilit ngumiti, napatunayan mo na, bumalik ka na sa trabaho. Ngunit nanatili si Roberto sa kanyang kinauupuan. Akala ko gusto mong makarinig pa, wika niya, nakatitig pa rin sa piano. Hindi, ako, simula ni Camila, ngunit may sumabat mula sa karamihan. Gusto pa namin, sigaw ng isang tinig. Isa pa, dagdag ng isa pa, biglang, dosenang tinig ang naguudyok sa kanya na magpatuloy. Umikot si Camila, nanlalaki ang mata sa takot, na pagtanto niyang ang spotlight ay tuluyan nang nawala sa kanya. Ngumiti si Roberto, hindi itong ngiting mapangmata, hindi rin itong ngiting may paghihiganti. Ito ay isang tahimik tapat na ngiti, ang uri ng ngiting nagmumula sa muling pagkakakilala sa sarili. Gusto niyo ba ng mas mahirap?
Tanong niya, nakatingin pa rin kay Camila. Gusto sana niyang tumutol, itigil ito. Ngunit sa dami ng matang nakatingin, wala na siyang kawala. Bahala ka, usal niya. Halos pabulong. Tumango si Roberto at muling humarap sa mga key. Ngayon, pinili niya ang isa sa pinakamahirap na piyesa sa kasaysayan ng klasikal na musika. Isang piraso na tanging mga elite pianist lamang ang nagtatangkang tugtugin. Ang unang mga nota ay malumanay, parang mga patak ng ulan. Bawat isa ay eksakto, ngunit pagkatapos, tulad ng papalapit na bagyo, nagsimulang lumakas ang musika. Bumilis ang tempo, lumalim ang harmonia at tuluyang nilundag ni Roberto ang puso ng piyesa na may walang kapantay na lakas. Tumatalon ang kanyang mga daliri sa mga key ng may nakakabighaning bilis. Ginawa niyang tila madali ang mga imposibleng galaw, mga mahahabang akord, matitinding pagbabago ng tempo at mga arpegyos na kayang durugin ng sinuman. Bawat kilos ay elegante ngunit makapangyarihan, kontrolado ngunit puspos ng damdamin. Ang buong audience ay tuluyang natahimik, hindi makahinga, pati ang kritiko na nakakita na ng mga pinakamahusay sa mundo ay hindi makapagsalita. Si Camila ay tulala. Ang buong plano niya ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi lang ito talento, ito ay henyo. Bawat nota ni Roberto ay tila tahimik na pagsuway, isang paalala kung gaano kalalim ang kanyang naging pagkakamali. At bawat parirala, bawat himig, mas lalong lumalakas ang kanyang kahihiyan. Nakatayo ang lahat sa gitna ng katahimikan, labis ang pagkabighani. May ilang may luha sa mga mata. Ang iba na may nakataas pa rin ng mga cellphone, hindi na para mangutya, kundi para itala ang isang sandaling naging makapangyarihan at di malilimutan. Naabot ni Roberto ang rurok ng piyesa, lumilipad ang kanyang mga daliri sa keyboard na tila isang bagyong puno ng damdamin at perpektong galaw. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid, maging ang chandelier ay tila bahagyang nanginig at dahan-dahan bumaba ang enerhiya. Ibinaba niya ang musika ng may lambing, may biyaya, hanggang ang huling mga nota ay muling naging mga patak ng ulan gaya ng simula. Lumaganap ang katahimikan, walang nangahas huminga, parang tumigil ang buong mundo. At bigla palakpakan, hindi mahina, hindi sa pilitan. Isang dagsa ng palakpak at hiyawan ang sumabog sa buong ballroom. Tumayo ang mga tao mula sa kanilang mga upuan, pumapalakpak ng may tunay na sigla. Hindi ito basta pasasalamat, ito ay paghanga, paggalang, pasasalamat. Bravo, sigaw ng isang tao mula sa likod. Napakahusay, sigaw pa ng isa, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Dahan-dahang lumingon si Camila, ang kanyang mundo'y tila umiikot. Ang lalaking itinuring niyang walang halaga, ngayon ay bituin ng gabi. Ang mga elitistang dating nagtawanan ay ngayoy tumatayo para sa kanya, sumisigaw ng papuri. At ang pinakamasaklap sa lahat, ipinangako niya ng malakas na papakasalan niya ito kung mas mahusay itong tumugtog kaysa sa isang profesional. At narinig iyon ng lahat. Tumayo si Roberto mula sa upuan, nanginginig ang tuhod, hindi sa takot, kundi sa bugso ng damdaming bumalot sa kanya. Ngayon lang siya muling nakaramdam ng ganitong buhay, ganitong layunin. Hindi ka panipaniwala, bulong ng tanyag na kritiko, papalapit, hindi maitago ang pagkamangha. Ganito kataas ang antas ng kakayahan, paano? Tumigil siya, naramdaman niyang papasok na siya sa personal na teritoryo. Nanginginig ang mga kamay ni Camila. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa tray ng waiter at ininom ito ng isang lagukan. Nagmamadali ang kanyang isip, kailangan niyang tumakas, kailangan niyang isalba ang sarili. Ngunit bago siya makakilos, may isa pang boses ang nagsalita, isang babaeng elegante sa pilak na damit papalapit kay Roberto. "Patawad!" magalang niyang sabi, "pero sigurado akong nakita noon. Pamilyar ang mukha mo." Nanlamig ang dugo ni Roberto. Ito ang kanyang pinakaiwasan sa loob ng 5 taon. Pagkakakilanlan, mga tanong, ang nakaraan. Siguro po nagkakamali kayo.
Sagot niya, pilit na ngumiti habang lumalayo. Pero hindi sumusuko ang babae. Hindi, hindi. Sigurado ako, nakita na kitang tumugtog sa isang concert, di ba? Ilang taon na ang nakalipas, biglang lumawak ang kanyang mga mata. Nakita niya na ang katotohanan. Diyos ko, ikaw si Roberto Vergara, ang pianist. Muling natahimik ang buong silid. Mas mabigat na katahimikan kaysa kanina. Pumikit si Roberto saglit, kumakabog ang dibdib. Wala na siyang matatakbuhan. Roberto Vergara, ulit ng isang matandang lalaki na may salaming may gintong gilid. Oo nga, naalala ko na. Isa kang prodigy noon, isa sa pinakabatikang batang pianist ng henerasyon mo. Tumugtog ka sa Municipal Theater sa edad na 22. Oo, siya nga yun, sigaw ng isa pang bisita. Nandun ako, hindi ko makakalimutan ang concert na yon. Pero bigla kang nawala. Lahat ng mata ay nakatuon muli kay Roberto. Isang dagat ng mga matang nagtataka, naguguluhan at nabigla. Ang mga taong tumingin sa kanya ng mababa kanina, ngayon ay sinusubukang buuin ng palaisipan. Paano ang isang ginagalang at tanyag na pianist ay nauwi sa paglilinis ng sahig? Pakiramdam ni Camila ay guguho na ang sahig sa ilalim ng kanyang takong. Bawat revelasyon ay nagpapabigat sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Hindi lang siya magaling, isa siyang kinikilalang profesional at ipinangako niyang pakakasalan siya. Bakit ka tumigil sa pagtugtog? Tanong ng isang tinig, mahinahon. Ibaba ni Roberto ang tingin, pilit hanapin ang tamang salita. Kahit matagal na masakit pa rin. Minsan mahina niyang sabi, may mga bagay sa buhay na pumipigil sa'yo na ginagawang imposible ang mga pangarap. Tumigil siya saglit at kailangan mong mamili. Ngunit sa halip na mawala ang tanong, lalo pa itong nag-udyok ng interes. Lumapit ang mga tao, bumuo ng bilog sa paligid niya, sabik na malaman ang buong kwento. Biglang nakaramdam si Roberto ng pagka-expose. Parang nakatutok ang spotlight sa kanya. Naipit siya sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. At doon, isang bagong tinig ang pumunit sa katahimikan, pamilyar at may init. Alam ko kung ano ang nangyari. Lumingon ang lahat sa nagsalita. Si Donna Carmen iyon ang senior housekeeper ng hotel. 2 dekada na siyang nagtatrabaho roon, kilalang alam ang lahat tungkol sa lahat. Tiningnan siya ni Roberto, taimtim na nagmamakaawa. Parang nagsusumamo ang kanyang mga mata. Pakiusap, huwag dito, huwag ngayon. Pero may sariling dahilan si Donna Carmen. Nakita niya kung paanong napahiya si Roberto kanina. At ngayon, nakakita siya ng pagkakataong ibalik ang dignidad nito. Tumigil siyang tumugtog 5 taon na ang nakakaraan. Wika niya, kalmado pero puno ng damdamin. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang malagim na aksidente. Umalingaw-ngaw ang mga buntong hininga sa bulwagan. Isang alon ng tahimik na simpatiya ang lumaganap tulad ng hangin sa mga puno. Masakit ang dibdib ni Roberto. Kahit marinig lamang tila muling nabuksan ng sugat. Nag-iisang anak lang siya, patuloy ni Donna Carmen. Binigay ng mga magulang niya ang lahat para masuportahan ang kanyang musika. Inilaan nila ang buong ipon para sa kanyang edukasyon. Pero nang pumanaw sila, nalaman niyang lubog sa utang ang pamilya. Lahat para lang matupad ang pangarap niya. Ipinagbili ni Roberto ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang mga damit, mga instrumento, pati na ang piano na pinakamamahal niya para mabayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang mga magulang. Tahimik pa rin ang buong ballroom, parang simbahan sa gitna ng dasal. Kahit si Camila, na buong gabi ay naghanap ng paraan para makatakas, ay hindi na kumikibo. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinusubukang kontrolin ang sandali. Pinakikinggan lang niya ito. Pero pwede naman siyang magpatuloy sa pagtugtog. Ani ng isang bisita, may halong pagtataka sa boses. Pwede siyang kumuha ng sponsor o bumalik sa entablado. Umiling si Donna Carmen, banayad at malungkot. Hindi niyo naiintindihan, hindi lang ito tungkol sa pera. Humarap siya sa karamihan, seryoso ang ekspresyon.
Tumigil si Roberto dahil bawat nota ay paalala ng kanyang mga magulang. Bawat kanta ay sinawsaw sa alaala at dalamhati. Ang pagtugtog ay parang pag-iyak bawat beses. Pumikit si Roberto, pinipigilang tumulo ang luha. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin talaga nagsara ang sugat. Nagtrabaho siya rito dahil kailangan niya ng trabaho agad, paliwanag ni Donna Carmen. At dahil naniniwala siyang ang paglayo sa entablado, sa mga piano, sa lahat ng nagpapaalala sa dati niyang buhay, ay makakatulong para siya'y gumaling. Tumigil siya. Pero ang musika, hindi mo pwedeng takbuhan. Nananatili yun sa loob mo. Naghihintay lang. Bakit hindi mo sinabi sa kahit sino? Tanong ng kritiko, malinaw na naantig. Sa wakas, nagkaroon ng lakas si Roberto na sumagot. Dahil ayokong kaawaan, gusto ko lang magtrabaho ng tahimik at buuin muli ang sarili ko ayon sa sarili kong paraan. Pero nawalan ka ng 5 taon ng kabighani sabat ng isa. Umiling si Roberto, ngayon ay may kumpiyansa. Hindi ko yun nawala, sabi niya. Ginamit ko ang mga taon na yon. Natutunan ko kung ano ang tunay na kababaang loob. Natutunan kong pahalagahan ang trabaho, ang pagkatao. Nalaman kong ang halaga ng isang tao ay hindi lang nasa nararating niya, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Nag-echo ang kanyang tinig sa katahimikan. Marami sa silid ang hindi kailanman pinag-isipan ang ganitong katotohanan. Para sa kanila, ang mga trabahador gaya ni Roberto ay palaging nasa background, mahalaga pero di nakikita. Ramdam ni Camila ang bawat salita, parang suntok sa dibdib. Sinabi niyang si Roberto ay invisible. Sinabi niyang ipinanganak ito para linisin ang kalat ng mayayaman. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang taong isinakripisyo ang lahat para sa pagmamahal, pamilya at buhay. Bakit ngayon? Tanong ng babaeng unang nakakilala sa kanya. Bakit ka tumutugtog ulit matapos ang lahat? Tumingin si Roberto kay Camila. Dahil minsan, mahinahon niyang sabi, pinapaalala sa atin ng buhay kung sino talaga tayo. Tahimik na naman ang buong silid. Ang janitor na tinawanan nila ngayon ay tinitingnan nila bilang isang taong may lalim, lakas at dangal. Sinubukan ni Camila muling tumindig. Well, sabay pilit ng ngiti. Nakakaantig nga yung kwento, pero sa tingin ko may pangakong kailangan mong tuparin, sabat ng musikong kritiko. Ang kanyang boses ay parang talim na pumutol sa kanya. Nanlamig ang mukha ni Camila. Anong ibig mong sabihin? May sinabi kang pangako, Ania, hindi inaalis ang tingin. Napakakasalan mo siya kung mas mahusay siyang tumugtog kaysa sa profesional. At hindi lang siya mahusay, isa siyang profesional. Isa sa pinakamahusay na narinig ko. Pumalakpak ang bulungan ng mga tao, sang-ayon. Lumingon si Camila sa paligid, naghanap ng kakampi, ngunit pawang malamig na mga mata at nakataas na kilay ang kanyang nakita. Ang parehong crowd na nagtawanan sa kanya noon, ngayoy nakatayo para kay Roberto. Biro lang yon, na sigaw niya, halos nanginginig. Hindi yon seryoso, hindi tunog biro, aninang isa. Totoo ang tono mo, dagdag ng iba. Ipinangako mo sa harap naming lahat, sigaw ng isa pa. Parang lumiliit ang mundo ni Camila. Paanong ang isang nabasang baso ng champagne ay nauwi sa ganitong sakuna? Tahimik na pinagmamasdan ni Roberto ang pagkalito sa kanyang mga mata. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng katarungan. Ngunit may isa pa, ang bahagi niyang natutong mahabag sa katahimikan na nakaramdam ng iba. Siguro dapat nating balikan ang sinabi talaga, alok ni Roberto, kalmado. Napalingon ang lahat sa kanya. Pati si Camila, hindi sigurado kung tama ba ang narinig. Ang kasal ay isang malaking responsibilidad, patuloy niya. Sobrang mahalaga para gawing premyo sa isang pustahan o biro. Huminga ng malalim si Camila, sandaling ginhawa. Pero saglit lang yon. Hindi papayag ang crowd na basta na lang siya makatakas. Hindi pwede yan, sigaw ng matabang lalaking tumaya kanina. Ang pangako ay pangako, lalo na kung ikaw ang nagsalita.
Tama siya, sabi ng isang babae sa harapan. Kapag umatras ka, mas lalo lang masisira ang pangalan mo. Namula si Camila. Ilang oras lang ang nakaraan, iniidolo siya ng mga tao. Ngayon, tumatalikod sila dahil sa kanya. Mga tao pakiusap, halos pasigaw niya. Hindi niyo naman talaga inaakalang pakakasalan ko ang isang ano? Tanong ni Roberto kalmado. Tumigil ang lahat. Isang janitor? Dagdag niya. Isang taong sa tingin mo ay mababa sa'yo? Lumaganap ang masinsinang katahimikan. Mabigat, nakakailang. Hindi ko yun ibig sabihin, pagtatanggol ni Camila. Nagulat lang ako, hindi ko inakala. Yun mismo ang ibig mong sabihin, sagot ni Roberto, hindi galit, kundi tapat. Sinabi mong ang mga tulad ko ay ipinanganak para maging invisible. Nanginig ang hangin sa silid. Marami sa kanila ay may mga tauhan, mga taong hindi nila pinapansin, hindi nila kinikilala. At bigla mula sa likod ng silid, sumigaw ang isang kabataang lalaki. Na-record ko lahat. Napalingon ang lahat. Itinaas niya ang cellphone, proud. Pinost ko sa TikTok, mga 5 minuto ang nakalipas. Viral na, namilog ang mga mata ni Camila. Anong ginawa mo? Ang galing ng performance at yung pangako, trending na. Biglang nag-buzz ang mga telepono, may mga bulong, hiyaw at gulat. Nasa Instagram na, trending sa Twitter, #virtuosojanitor. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Camila. Ang kahihiya niya, live na, 20,000 views, 50,000, 100,000 na. Viral na talaga. Nakatayo si Roberto di gumagalaw. Gulat din. Hindi niya ito hinangad. Gusto lang niyang ipagtanggol ang dignidad niya, hindi maging balita sa buong bansa. Camila, ani ng isang kaibigan niya, lumapit. Kailangan mong pag-isipang mabuti to. Reputasyon mo ang nakasalalay. Reputasyon ko? Sigaw niya. Masisira yan kung babawiin mo ang sinabi mo, sagot ng kaibigan. Isipin mo ang headline, bilyonarya, nagbiro ng malupit, hindi tumupad sa pangako ng mapahiya. Pakiramdam ni Camila ay wala na siyang daan palabas. Kahit anong piliin, may kapalit. 200,000 views, sigaw ng binata. Nasa balita na, ipinapalabas sa TV. Halos matumba si Camila. Sa loob lang ng isang oras, mula sa respetadong socialite ay naging mukha na siya ng isang pambansang iskandalo. Muling nagsalita si Roberto, tahimik, ngunit malakas ang dating. Camila, siguro dapat tayong mag-usap ng pribado. Lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Totoo yan, makikipag-usap ka? Tanong ni Camila, halos hindi makahinga. Palagay ko'y sapat na ang spotlight ngayong gabi, sagot niya. May dignidad. Tumango si Camila. Kahit ano, makatakas lang sa bagyong ito. Ayos, ani ng kritiko, pumalakpak. Bigyan natin sila ng pagkakataong mag-usap ng sila lang, pero walang umalis. Walang gustong makaligtaan ng pagtatapos. Kalahating milyon na, sigaw ng binata. Grabe to! Iniabot ni Roberto ang kamayan. Tayo na. Tinitigan ni Camila ang kamay na yon. Ang kamay na dati hindi niya pinapansin. Ngayon ay siya na lang ang daan palabas. Maingat, iniabot niya ang kanya. Walang romance, walang drama. Tanging isang tahimik na pag-unawa na nagbanggaan ang kanilang mga mundo at pareho silang nabago. May lugar ba tayong pwedeng mapag-usapan? Tanong ni Roberto. Opisina, bulong ni Camila. Ikalawang palapag. Lumakad silang magkasama palabas ng ballroom, ngunit sinundan ng karamihan. Huminto si Roberto. Pakiusap, matatag niyang sabi. Harapin natin ito bilang mga taong may respeto. Tumahimik ang silid. May ilan ang nainis pero karamihan ay sumunod. Magkasabay silang naglaho sa pasilyo. Sumara ang pintuan ng elevator at sumiklab ang katahimikan. Tumingin si Camila sa sahig. Si Roberto naman sa mga numerong lumiliwanag. Walang nagsalita hanggang sa marahang bulong ni Camila. Umabot na sa 1,000,000 views. Diyos ko, 1,000,000 tao ang nakapanood nyon. Hindi sumagot si Roberto. Alam niyang ang bilang ng views ay hindi na ang tunay na problema.
Pagdating nila sa opisina ng manager, isinara ni Camila ang pinto at sumandal dito, parang pilit na iniiwasan ng buong mundo. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo, gulat, hingal, parang naipit sa sulok. So, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, anong gagawin natin ngayon? Umupo si Roberto sa isang armchair malapit sa mesa. Depende yun sa'yo. Sa akin? Mapait na tawa ang pinakawalan ni Camila. Sinira mo na ang lahat ng pinaghirapan ko tapos isinisisi mo pa ito sa akin. Wala akong sinira, mahinahong tugon ni Roberto. Ikaw ang naghamon. Tinanggap ko lang. Ang lahat ng sumunod ay resulta ng sarili mong mga desisyon. Lumayo si Camila sa pinto at nagsimulang maglakad paikot sa opisina. Tumiti pa ang takong niya sa marmol na sahig. Mabilis ka ba? Hindi mo naiintindihan, singal niya. May reputasyon akong kailangang protektahan. May investors, may mga shareholders, mga taong inaasahan akong kumilos ng ayon sa inaasahan. At anong klaseng asal yon? Tanong ni Roberto, nakatitig ng diretsyo. Ang manghiya ng iba sa publiko dahil lang kaya mong gawin. Hindi makatarungan yan, depensa niya. Inaakala lang nilang dapat kong pakasalan ang isang taong akma sa mundo ko, isang taong nakakaintindi nito. Tahimik na pinanood siya ni Roberto, matay kalmado, mapanuri. At paano kung sabihin ko sa iyo na mas kilala ko ang mundong yan kaysa sa iniisip mo? Huminto sa paglalakad si Camila, hinarap siya. Anong ibig mong sabihin? Bago ako naging janitor, bahagi ako ng mundong yan. Tumutugtog ako sa mga charity events, dumadalo sa mga galang, tumutugtog para sa mga elite. Kilala ko ang mga taong yan. Alam ko ang pressure, ang matinding pangangailangan na magpanggap na perpekto. Tinitigan siya ni Camila at sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon niya. Para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na siya, hindi ang uniforme, hindi ang katayuan, kundi ang tao. Kung ganon, alam mong hindi ko basta pwedeng pakasalan ka, mahina niyang sabi. Tumayo si Roberto marahang lumapit. Isang eskandalo. Kahiya-hiya? Wakas ng makintab mong imahe. Oo, sigaw ni Camila, ang boses ay tila bumigay. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumapit pa si Roberto, mas matatag ang boses. O baka ito ang simula ng isang bagay na mas maganda. Isang pagkakataon para maging higit pa sa inaasahan ng mga tao sa iyo. Isang pagkakataon para ipakita na hindi ka lang headline o stereotype. Bagyang umurong si Camila pero hindi siya sinundan pa ni Roberto. Ito ang desisyon mo, Camila. Pwede mong ipagpatuloy ang pagiging taong yumuyurak sa iba para lang tumaas o pwede mong piliing tuparin ang iyong salita. Maging taong rumerespeto anuman ang suot o trabaho ng kausap. Napuno ng luha ang mga mata ni Camila. Hindi lang galit, kundi may mas malalim pa. Hindi mo naiintindihan kung ano ang hinihingi mo. Naiintindihan ko, sagot ni Roberto malumanay. Hinihiling ko lang na piliin mong maging mas mabuting tao, maging tao. Bumigat ang katahimikan sa silid. Puno ito ng mga salitang hindi masambit, damdaming di maipaliwanag. Sa wakas, nagsalita muli si Camila. Sa tingin mo ba, kilala mo talaga ang mundo ko? Tumango si Roberto, walang alinlangan. Higit pa sa gusto ko, at alam kong sa likod ng kayamanan at headlines, may kakulangang hindi kayang ayusin ng pera. Tumalikod si Camila, tinig ay matalas. Huwag mo akong psychoanalyze. Ngunit nag-iba na ang kanyang tono, wala nang matalim, kundi kahinaan. Hindi kita ina-analyze, sagot ni Roberto. Sinasabi ko lang na naiintindihan kita. Kapag palibot mo ay puro kapangyarihan at pribilehiyo, madaling makalimutang may halaga ang mga taong wala noon. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa tingin mo ba madali ang dalhin ang bigat ng isang imperyo? Bawat desisyon ko may epekto sa daan-daan, marahil libu-libong buhay. Hindi, sagot ni Roberto. Pero hindi rin yon dahilan para tratuhin ng iba na parang wala silang halaga. Huminto siya.
Tinuring mo akong wala, parang hindi ako tao. Sinabi mong ipinanganak ako para linisin ang kalat. Pumikit si Camila, pinakikiramdaman ng sakit sa bawat salita. Galit lang ako, bulong niya. Nasira mo ang bestida ko. Kaya naging mas mababa akong tao. Tanong ni Roberto, mahina. Humarap si Camila at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa kanyang mukha. Wala nang kayabangan, wala nang pag-iwas, tanging pagsisisi. Hindi, mahina niyang tugon. Hindi ka naging mas mababa. Lumapit si Roberto. Camila, hindi ako narito para bitagin ka. Hindi ako humihiling na pakasalan mo ako dahil sa guilt o dahil gusto yon ng tao. Ano ang gusto mo mula sa akin? Tanong niya, totoo ang pagkalito. Gusto ko lang maintindihan mong may bigat ang salita mo, na bawat tao, anuman ang pinanggalingan nila, anuman ang trabaho nila, ay may dignidad. Kung humingi ako ng tawad sa publiko, sapat na ba yun? Tanong ni Camila. Ayos na ba tayo? Umiling si Roberto. Hindi ito tungkol sa sorry. Tungkol ito sa pagkatao, sa kung sino ang gusto mong maging mula ngayon. Hindi ko alam kung sino ang gusto kong maging. Sigaw ni Camila, halos lumuluhang muli. Gumuho ang kanyang fasad, tumulo ang unang luha. Buong buhay ko, ginawa ko ang gusto ng iba, ang perpektong anak, ang flawless CEO, ang matatag na babaeng nakatakong at diamante. Sumunod ang mas maraming luha. Sa tingin mo ba madali yon? Ang gumising araw-araw na alam mong ang bawat kilos mo ay may epekto sa trabaho, tahanan at kinabukasan ng ibang tao? Sumikip ang dibdib ni Roberto, totoo ang sakit niya, ramdam niya sa bawat salita. At sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita si Camila Reyes, ang bilyonaryang tagapagmana, kundi isang babaeng binigla ng mundo, kinakapos sa hininga at takot na takot mawala ang kontrol. 1 milyon, 1 milyong tao ang nakapanood niyon. Hindi sumagot si Roberto. Alam niyang ang bilang ng manonood ay pinakamaliit na alalahanin nila ngayon. Pagkarating nila sa opisina ng manager, agad isinara ni Camila ang pinto at sumandal dito. Para bang gusto niyang isara ang buong mundo sa labas. Nanginginig ang tinig niya. Ngayon, tanong niya na, anong gagawin natin? Umupo si Roberto sa isang armchair. Nasa sayo ang desisyon. Ako, mapait ang tawa ni Camila. Sinira mo ang buhay ko at ngayon ipapasa mo sa akin ang pasya? Hindi ako ang sumira ng anuman, sagot ni Roberto kalmado. Ikaw ang naghamon, tinanggap ko. Lahat ng sumunod, bunga ng sarili mong salita. Nagsimulang maglakad si Camila paikot ng opisina, parang isang hayop na nakakulong. Hindi mo naiintindihan, may image akong pinangangalagaan, mga investor, mga miyembro ng board, may inaasahan silang pamantayan. Anong klaseng pamantayan? Tanong ni Roberto. Ang manghiya ng iba para lang mapanatili ang status. Siyempre, hindi, singhal niya. Pero inaasahan nilang pakasalan ko ang isang taong nasa parehong mundo. Pinagmasdan siya ni Roberto. Paano kung sabihin kong mas kilala ko ang mundong yan kaysa sa iniisip mo? Napatigil si Camila. Anong ibig mong sabihin? Bago ako naging janitor, bahagi ako ng mundo ng mayayaman. Mga galang, klasikal na konsyerto, mga silid na puno ng champagne at ego. Alam ko ang pressure, alam ko ang takot mahusgahan. Naranasan ko na lahat yun. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Camila. Parang ngayon lang niya nakita si Roberto ng buo. Kung ganon, alam mong hindi kita pwedeng pakasalan dahil magiging isang eskandalo? Tanong ni Roberto tumayo. Isang disaster sa media, katapusan ng perpektong brand mo. Oh, sigaw niya, sa wakas sinabi ang kinatatakutan. Lumapit si Roberto. O baka naman ito ang simula ng isang bagong kwento, isang mas totoo, isang pagkakataon na patunayan na hindi ka lang ang babaeng may-ari ng ballroom, kundi isang taong karapat-dapat tumindig sa gitna nito. Bahagyang umatras si Camila pero hindi siya tumigil. May pagpipilian ka, manatili bilang taong yumuyurak sa iba o maging taong tumutupad ng salita, taong gumagalang sa kapwa, uniformado man o hindi.
Kumikinang ang luha sa mata ni Camila, hindi lang galit, kundi kahihiyan, pagkakilala sa katotohanan. Hindi mo alam ang hinihingi mo. Alam ko, sagot ni Roberto banayad, hinihiling kong magbago ka. Tahimik ang buong silid. Sa wakas, nagsalita siyang muli. Talaga bang naiintindihan mo ang mundo ko? Oo, sagot ni Roberto. Higit pa sa gusto ko at alam kong sa likod ng pera at kapangyarihan may mga puwang na hindi kayang punan. Huwag mo akong i-psychoanalyze, bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko ginagawa yon, sagot niya. Ang sinasabi ko lang, madaling makalimot na may halaga ang ibang tao kapag puro simbolo ng status ang paligid mo. Lumapit siya sa bintana. Sa tingin mo ba madali ang magdala ng isang imperyo? Bawat desisyon ko may epekto sa pamilya, trabaho, kinabukasan. Naniniwala ako, pero hindi iyon dahilan para ituring kaming basura. Lumapit siya. Pinaramdam mong wala akong halaga. Pumikit si Camila, tumagos ang mga salita. Galit lang ako, mahina niyang sabi. Nasira ang bestida ko. At dahil doon, mas mababa na akong tao. Humarap si Camila at sa sandaling iyon, walang depensa. Hindi, mahinang sabi niya, hindi ka naging mas mababa. Lumambot ang boses ni Roberto. Camila, hindi kita pinipilit. Hindi ako humihiling ng kasal dahil yun ang gusto ng internet. Anong gusto mo? Na maintindihan mong may bigat ang salita mo at bawat tao, anuman ang ranggo, ay dapat igalang. Kung humingi ako ng tawad sa publiko, sapat na ba yun? Sapat para iwan ang usapang kasal. Ngumiti siya. Hindi yun ang punto. Ang mahalaga ay dignidad, pag-unlad, pagkatao. At kapalit, matuto ka, mabilis ang leksyon sa empatiya. Bahagyang natawa si Camila sa unang pagkakataon ngayong gabi. At sinong guro? Ako. Tumayo siya at iniabot ang kamay. Professor Roberto, tinatanggap ko ang alok mo. Hinawakan niya ito, hindi dahil sa romansa, kundi sa pag-unawa. Babalik na ba tayo? Oo, tango niya. Pero kailangan kong ayusin ang mukha ko, dapat presentable ang estudyante. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Roberto ang isang bagay. Pag-asa, pag-asa sa musika, pag-asa sa mga tao, pag-asa na kaya pang magbago ang pusong ayaw nating paniwalaan. Handa ka na? Handa na. Sa ibaba, umuugong ang ballroom na parang teatro matapos ang pagtatanghal. 2.2 milyon na! Sigaw ng binata. Sikat na kayo! Tumayo si Roberto. Maaari ba kaming magsalita sandali? Tumahimik ang silid, humakbang si Camila. Una sa lahat, humihingi ako ng taos-pusong paumanhin. Nagulat ang lahat. Hindi tama ang pagtrato ko kay Roberto. Tinawag ko siyang invisible, ikinahiya ko siya, at mali yun. Tumingin siya kay Roberto. Hindi lang siya isang mahusay na musikero, isa siyang taong nagsakripisyo ng lahat para sa pamilya. At ngayong araw, ipinakita niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na dangal. May bulungan ng pagkamangha, hindi ito ang Camila na kilala nila. Tungkol sa pangakong yun, tumingin siya kay Roberto na nagkasundo na kami. Lumapit ang kritiko, anong kasunduan? Tutulungan ako ni Camila na makabalik sa musika, sagot ni Roberto. At tutulungan ko siyang makita ang mundo sa ibang paraan. Ituturo niya sa akin kung paano tratuhin ang tao ng may dangal, dagdag ni Camila. Ayos lang yan sa'yo, tanong ng isang bisita. Sobra pa, sagot ni Roberto. Ang pinilit na kasal ay hindi pag-ibig, pero ang partnership na nakabase sa pag-unlad, maaaring baguhin ang buhay. Lumapit si Donna Carmen, may luha sa mata. Roberto, tutugtog ka pa ba? Tumingin siya sa piano. Oo, pero hindi lang para sa mayayaman, para sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Camila. Mga konsyertong bukas para sa lahat, musika na nagbubuklod sa tao. Ako ang magpopondo, sigaw ni Camila. Dahan-dahan lang, tawa ni Roberto. May ilang aralin ka pa. Tumawa silang dalawa, tunay na ngayon. Pwede ko bang ilathala ang kwento nyo? Tanong ng kritiko. Kung isasama mo ang pag-unlad niya, sagot ni Roberto. Kwento naming pareho ito. 3 milyon na!
Sigaw ng binata. Tumingin si Camila kay Donna Carmen. Ilang taon ka na rito? 23, ma'am. Sa lahat ng panahong yon, tinanong ba kita tungkol sa buhay mo? Hindi po. Iniabot ni Camila ang kamay. Carmen, ikinagagalak kitang makilala. Sa wakas, tinanggap ni Carmen ang kamay, may ngiting may luha. Lumapit ang ibang staff, tila may bago silang pag-asa. Alam nyo, ani ng matabang negosyante, sa tingin ko kailangan ko ring baguhin kung paano ko tratuhin ang staff ko. Hindi pa huli para magbago, ani Roberto. Turuan mo rin ako. May mga sumabay pa. Pwede ba tayong gumawa ng grupo? Lingguhang meeting para sa workplace na makatao? Ako na ang host, ani Camila. May venue tayo. Ako na ang magdadala ng musika, ani Roberto. Musika ang nag-uugnay sa atin. Umakyat si Camila sa entablado. Lahat pakiusap. Ngayong araw, natutunan ko na ang tunay na kagalingan ay wala sa kayamanan o titulo. Nasa kung paano natin tratuhin ang isa't isa, palakpakan. Itinuro sa akin ni Roberto na may halaga ang bawat tao. At ako'y nangangakong magiging taong patutunayan yan. Tumingin siya kay Roberto. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Lumakad si Roberto sa piano at umupo. Ang susunod na piraso ay para sa ating lahat, sabi niya, para sa mga second chances at sa paniniwalang kaya pang magbago ang tao. Habang tumutugtog siya ng orihinal na komposisyon na puno ng damdamin, tumayo si Camila sa tabi niya. Hindi bilang babaeng nanlait, kundi bilang isang taong handang matuto. Ang huling nota ay tila isang pangako at ang nagpagalaw sa mundo ng gabing iyon, hindi lang ang musika, kundi ang paalala na bawat tao ay mahalaga kahit pa hindi sila pinapansin ng mundo. Kung ikaw ay naantig ng kwento, bigyan ito ng like, mag-iwan ng komento, naranasan mo na bang maging invisible? At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Ang dignidad ay hindi suot, ito ay pinaninindigan at pinapanday ng tapang.